Magandang araw sa lahat sa ating mga Pride enrollees. So we have with us today si Mr. Men Santa Ana, ang Executive Director ng Action for Economic Reforms. Siya po ang magiging resource person natin ngayon tungkol sa kahalagahan ng coalition building sa public policy and development. Magandang araw po, Sir Men. Magandang araw. Ayan. So ngayon pag-uusapan natin, as I said earlier, yung kahalagahan ng coalition building. So unang tanong ko po, Sir Men, ano po ba ang ibig sabihin ng coalition? Ang coalition ay matagal nang umiiral. Ang root word niyan ay nagmula nga sa Latin. Coalitus, yun yung term sa Latin. Ang ibig sabihin ng coalitus ay fellowship. Magsasama-sama. Fellowship. Yung coalitus nanggaling din sa isa pang Latin word, yung coalescer. Ibig sabihin, to unite, grow together, become one. Yan. So, hindi nalalayo yung pagkahulugan ng coalition ngayon sa kahulugan nito ng libu-libong taon na nakaraan. So, yun ang ibig sabihin ng coalition. Yung umuunlad tayo na sabay-sabay, nagkakaisa tayo, and we grow together, at yung pag-unlad natin ay tungo sa iisang direksyon. Yung becoming one in growth. Yun yung definition ng coalition derived from Latin. Tapos, kung titingnan natin ang dictionary meaning ng coalition, hindi nalalayo rin doon sa original Latin definition ang ibig sabihin ng coalition. Magbigay tayo ng halimbawa kung ano yung makikita natin sa dictionaryo tungkol sa coalition, no? Yung isang definition sa English dictionary, a combination into one body or a union. Isa pang definition, a group that forms for a specific purpose or cause. Third definition, an alliance, especially a temporary one of people, factions, parties, or nations. At pagpangkit pa ako ng isa, ito yung apat na halimbawa, a temporary group or union of organizations usually formed for a particular advantage. Again, these definitions are similar. They are all related. Sige, ngayon po na alam na natin anong ibig sabihin ng coalition at ano din po yung mga layunin nito, tanong naman natin, sino-sino naman ang maaaring maging miyembro ng isang coalition? Makikita na natin yung sagot dyan sa tanong kung sa definition ng coalition. Binanggit na dito na isang pagkakaisa ang coalition. No? It's a union for a specific purpose or cause. So, dahil alyansa siya, sino man na handang makiisa doon sa layunin o doon sa kosa noong alyansa o ng grupo ay maaaring sumali sa koalisyon. So, yung isang definition nga ng coalition, it's an alliance of people, factions, even of nations. So, sa iba't ibang levels, pwede ka magbuo ng coalition. Sa baryo, sa eskwela, sa bayan, sa bansa, sa antas ng mundo, makakabuo ng coalition. At yung mga kasapi niyan o yung mga miyembro niyan ay sumasali dahil meron silang common unity. Meron silang common purpose, meron silang isang kosa.
Okay po. So thank you po sa paglinaw na kahit sino palang mga tao, basta meron silang common purpose at united sila, pwede silang magbuo ng isang koalisyon. Okay po. So paano naman po ito makakatulong sa policy making o sa paggawa ng batas? Paano niyo po ba kumbinsihin ang isang politiko na makabubuti sa kanyang pagmamahala ang pag-engage sa mga koalisyon? Kaya nagkakaroon nga ng koalisyon ay para lumapad yung hanay para sa isang layunin, para sa isang programa, para sa isang kosa. Kaya sa pamamagitan ng koalisyon, lumalaki ang suporta para sa layunin yon o sa kosang pinagkaisahan ng iba't ibang mga individual o iba't ibang grupo. Kaya natural yung pagbubuo ng mga koalisyon Madaling maintindihan kung bakit gusto nating mas marami tayo para makamit yung isang layunin. Lalo-lalo na nga yan sa usaping gobyerno at saka sa usaping pagbubuo ng patakaran. Kaya gusto natin na yung mayorya, yung nakararami, ay susuporta doon sa programa o doon sa patakaran. At ang isang magandang behikulo para masakatuparan yung layunin ay makapagbuo ng koalisyon. In other words, politicians or executives have a program or an objective. To meet the program or the objective, it is necessary to get the support of the broadest number. And that can be done, getting the broadest support, through building a network or a coalition. But as we said, a coalition is about unity. So once we achieve that unity, a higher level of unity, it will be easier to attain our goals or objectives. Sige, sunod po natin na tanong, maari po ba kayong maglahad ng example kung saan naging epektibo ang pagkaroon ng koalisyon sa pagbuo ng batas? Maraming mga koalisyong nagtagumpay. Magbabanggit ako ng isang halimbawa na malapit sa akin dahil naging kalahok ako sa koalisyong ito at kalahok din ako sa tagumpay ng reforma. Ito yung sin tax coalition. Yung sin taxes ay mga buwis ito sa alcohol at tobacco. Kaya nga tinatawag na sin taxes dahil masama ang mga produktong ito para doon sa kumukonsumo ng sigarilyo at ng alcohol o alak. Mga health taxes ito sapagkat ang layunin ay mapangalagaan ang health o kalusugan ng individual. Ganun pa man, hindi simpleng mapapasa ang ganitong reforma dahil malakas ang kalaban. Ang kalaban dito ay malaking industriya, malaking negosyo, maraming resources, malakas ang koneksyon sa mga politiko at sa iba pang mga institusyon tulad ng media. So, paano ko kontrahin yung ganyang kalakas na kalaban sa issue ng pagbubuwis sa tobacco at alcohol? Importante kasi yung buwis para sa tobacco at alcohol dahil yun ang pinaka-epektibong paraan para i-discourage yung mga individuals para hindi magsigarilyo o para hindi mag-engage sa tinatawag nating binge drinking or yung excessive drinking. Dahil harmful yan, hindi lang sa kanila, doon sa mga consumers ng mga produktong ito, pero harmful din ito sa lipunan. Dahil kung magkasakit sila, lipunan din ang siyang mag-shoulder ng cost noong kanilang pagkasakit. Yung
pagkakasakit din nila, nangangahulugan din yan, lost productivity. Ang naapektuhan yan, muli, yung ating ekonomiya at yung ating lipunan. Ngayon, para magtagumpay ang ganitong reforma na tama pero mahirap maipasad bunga nga ng oposisyon ng big business, kailangan din magpalakas yung mga sumusuporta doon sa sin taxes. At ang ginawa niyan para mapalakas at mapalapad yung hanay ng sumusuporta sa sin taxes ay bumuo ng coalition. Ang tawag nga sa coalition noon ay simple lang, sin tax coalition. At ang bumubuo ng coalition ay mula sa iba't ibang sektor. Dati, kapag usapin ng buwis, kapag usapin ng taxes, ang napapalahok dyan o yung sumusuporta sa taxes ay yung mga ekonomista, yung mga technocrats. Dahil tungkol sa taxes pero alam din naman natin sa karaniwang tao, iwas sa taxes dahil yung nga, buwis yan. Kaya lahat po. Hindi rin ganun kadali makakuha na suporta. Pero dito may makukuha suporta dahil health tax nga ito. Alam ng ating mga kababayan na okay lang buwisin ang sigarilyo at alcohol. So, kailangan na-involve pa rin yung ibang mga sektor, hindi lang yung mga ekonomista, hindi lang yung mga teknokrata sa pagpasa noong sin taxes. At dahil nga isang usapin din ito ng kalusugan, sumama sa coalition yung mga health professionals, yung mga medical societies, yung mga tobacco control advocates. Kaya lumapat. Isipin natin na yung mga medical association sa buong Pilipinas ay parte ng coalition ito. Alam naman din natin ang kredibilidad at integridad ng mga doktor at ng mga nurse. Kaya yung kanilang paglahok doon sa advocacy at yung pagsali nila sa coalition ay naging isang makapangyarihang salik. It became a decisive force in the passage of the sin tax law. Ito ay naganap noong 2012 pero nagkaroon uli ng mga pagtaas ng buwis sa tobacco at alcohol ng mga susunod na taon. Kaya ang Pilipinas naging isang modelo sa buong mundo sa tobacco control dahil sa pagpasa ng sunod-sunod na mga buwis sa tobacco o sa sigarilyo. At definitely, the formation, the consolidation of the coalition played a most significant role in this advocacy. Wow, ang galing naman po. So, yan mga Pride Enrollees. So, meron talaga tayong true to life na success story kung saan magagamit talaga ang coalition building. So, ayan sa narinig natin. Isa pa palang halimbawa, Kat, yung ditong panahon ng pandemic. Diba, dami nating problema sa pandemic, tapos iba-iba rin kasi yung messages. May debate pa dyan kung anong gamot ang epektibo. Opo. May issue pa doon sa bakuna, may mga tao na hindi naniniwala sa bakuna o may maging zombie daw po. Kaya ang daming di ba? Ang daming naging issues yan sa pandemic. So diyan napaka-importante ng ebidensya at ng siyensya. Na siya yung dapat mangibabaw. Pero para magawa yung ganoong mensahe sa publiko natin, hindi magagawa lang ng Department of Health yon. Kailangan ng Department of Health na makuha ang suporta ng iba pa mga sektor, lalo na ng medical community. Dahil merong mga ilan sa medical community na malakas ang boses pero yung sinasabi mali-mali. Yung naniniwala sa mga gamot na hindi naman epektibo, bilang halimbawa. Kaya may nabuong mga koalisyon. Sa panahong ito, yung panahon ng pandemic, meron yung tinatawag na Health Professionals Alliance Against COVID-19.
At pinapakinggan talaga ito ng administrasyon. Dahil mga doktor ito Pero dahil nagsama-sama yung mga doktor sa isang coalition, iisa yung boses nila, mas naging epektibo sila. Isa pang coalition na nabuo, ito naman yung coalition ng mga civil society organizations, mga non-governmental organizations para tumugon sa pandemic. At sila yung tumugon sa iba't ibang mga pangangailangan tulad halimbawa na bukod sa health, no? Halimbawa yung tungkol sa internet access. Isang problema kasi dahil work from home, ang hirap ngayon ng komunikasyon, lalo na kung nasa probinsya ka. So, nagkaroon ng coalition dyan kung paano magkakaroon ng access, lalo na yung mga lugar na walang internet connection. Merong tumugon naman doon sa tinatawag nating alternative mobility or active public transport tulad ng paglilikha ng mga bike lanes para yung mga essential workers ay makakatrabaho sa isang sitwasyon na yung public transport system natin ay paralisado rin. Lahat yan ay nagagawa through yung coalition building. So that's another example of a coalition during the pandemic. And a more recent example of a coalition. Ayan, so narinig natin yung mga success stories at mga existing na coalitions ngayon, no? At narinig din natin na meron palang iba't ibang uri ng mga coalition. At pwede din na yung mga miyembro nito, mga ordinaryong tao, pwede din mga professional, at saka yung mahalaga lang ay merong unified goal or nagkaisang layunin. Pero bukod dun, ano pa ba ang mga elemento na bumubuo sa isang coalition? Yung isa lang, tulad ng binanggit mo, yung importante talaga ma-identify kung ano yung basis of unity. Apo. Kasi po, di ba, minsan magkaiba yung interest pero pareho talaga yung gusto nilang maging ultimate goal. Oo. So, pinaka-importante dyan, ma-identify ano yung layunin. Diba? Dahil sa layunin din, ma-identify kung saan kayo magkakaisa. So, ano yung ating gustong gawin? Ano yung gusto nating matamo? At nagkakaisa ba tayo doon? Siyempre, kailangan din magkaisa dun sa kung ano yung magiging strategiya at ano yung mga panawagan. Pero, ang unang kailangan ma-establish, ano nga ba yung gusto nating gawin? Ano yung gusto nating matamo? Yon, maging klaro yung objective at mula ron, pag naklaro yung objective, magiging klaro rin, susunod na doon kung paano gagawing klaro yung pag-identify ng mga problems at yung pagbubuo ng mga strategiya at kung ano rin yung magiging panawagan. Ganoon. Yung objective, pinakamaganda talaga yung maging sharp and narrow. Mahirap yung marami kayong objectives. Kalat. Oo, kakalat. Ayaw natin yung kumalat. Dahil habang dumadami yung gusto nyong gawin o habang dumadami rin yung layunin, baka lalo kayo mahati-hati. Kaya mas mainam talagang focused, narrow yung objective para mas solido at mas madapat yung coalition. Dahil tulad ng nabanggit natin kanina, lahat tayo iba't ibang mga interest Halimbawa, iba yung basketball team mo sa basketball team ko. Iba yung favorite actor ko or actress ko ikumpara sa iyo. Iba yung sinusuportahan mong politician kaysa sa sinusuportahan kong politician. Pero nagkakaisa tayo halimbawa sa pagkakaroon ng health facilities sa ating lugar, di ba? So, gusto natin lumaki ang health spending sa ating munisipyo. Gusto natin magkaroon ng transparency sa information sa lugar natin. Doon tayo mag-unite. Kahit na wag na muna natin pag-usapan kung sino yung favorite basketball team natin o yung favorite actor natin. Okay? Yun ang importance ng pagiging sharp yung ating focus ng
ng coalition, yung kanyang mga layunin at yung kanyang magiging strategiya. Okay po. So, yung pinaka-main pala talaga na element ng coalition para ito'y maging matagumpay, yung laser focus, clear and sharp focus kung anong layunin. Okay. Oo, yun. Meron pa siyempre ibang mga bagay, no, na importante. So, yun, napaka-importante yung ma-identify kung ano talaga yung main goal, ano yung principal objective natin, no? Ganoon. Kailangan din maging malinaw kung ano yung mensahe. Ganoon. Dahil kahit na alam na natin kung ano yung gusto nating gawin, kailangan din nating i-transform yan sa isang clear message sa publiko. Apa. Kung paano natin mapaabot sa kanila na mas naintindihan nila. Yes, oo. Kaya dyan, napaka-importante yung panawagan, yung slogan mo, ano yung mensahe. Para rin sa eleksyon yan eh. Yung sa eleksyon eh, meron kang catch call. Hindi pwedeng yung dami-dami mong gustong sabihin, hindi tuloy ka masusundan ng botante. Ganon din sa coalition. Kailangan merong clear message. Okay po. Tapos Sir Men, matanong ko din, so yun ang banggit nyo po na meron tayong layunin, meron tayong clear message. Meron din po bang mala code of conduct ang mga coalition members na maaring ipalaganap para sa isang maging matagumpay na coalition work? Yes. Sa anumang coalition, kailangan din naman merong, yung tulad na binanggit mo, merong code o merong rules. Ngayon, ang coalition naman pwedeng may iba't ibang tipo eh. Hindi naman kailangan laging formal yan. Pwede rin maging informal yung coalition. Ano ibig sabihin nun? Yung formal coalition, yan yung merong pang articles of incorporation, i-register mo sa Securities and Exchange Commission. Yan yung halimbawa ng formal. Pero pwede din namang informal. Yung nagsama-sama tayo, di ba? Yung hindi na kailangan na i-register pa, formally i-register pa sa isang government agency. Pero informal man yun o informal, may advantages at disadvantages kung bakit gusto natin formal o kung gusto lang natin informal. Para rin yan sa buhay natin maraming bagay dinadaan na lang natin sa pagiging informal di ba? Pero minsan naman kailangan mayroon ding formality. Para rin yan sa relasyon. Diba? Minsan, okay na yung informal yung relationship kung nagkaisa kayo doon. Kaya babalik ulit doon sa kung ano yung pinagkaisahan nyo pero kung gusto nyo yung mas mahigpit na samahan, mahigpit na partnership, gagawin yung formal, magpapakasal kayo. Diba? Kailangan may label. May kontrata, di ba? Pero alam din naman natin, meron ding mga partners, hindi na kailangan yung kontrata at maganda naman yung mga pagsasama rin nila. Ganyan. Ganon din sa coalition. Union nga para rin kinakasal yan union. Yun lang hindi lang dalawang tao to, yung husband and wife. Ito, iba't ibang individual o iba't ibang mga grupo. Pero formal man or informal yung coalition, kailangan ng rules. In the same way, in a relationship or in a marriage, there are rules to follow. So, kailangan establish nyo rin yung rules nyo. So, yung ibinabanggit mong code of conduct. So, yung rules na yon ang siyang magbabind sa coalition. Yung miyembro rin naman ng coalition ang siya magde-decide ng rules nun Yun naman ang kainaman nun. Yung mismong mga kasapi, coalition, ang siyang gagawa ng rules. Whether these rules are formal or not. Ngayon, importante rin sa ganyan, dahil nagbubuo ng rules at sa anumang relasyon, hindi naman laging nagkakaisa kayo meron kayong pinagkaisahang layunin, may pinagkaisahang kayong kosa, pero kung paano i-aabante yon, pwede rin kasi talaga may mga differences pa rin. In fact, differences are welcome. So, importante rin yun. We welcome differences within the coalition.
differences, in fact, can enrich the coalition dahil nakikita natin yung iba't ibang punto de vista. Pero mas importante rin na despite the differences, kaya nyo pa rin magsama-sama at makabuo ng isa pa rin isang common na estratehiya para umabante. Kaya dyan, yung kahit na may differences, may sinusunod pa rin para yung differences hindi kayo maghiwalayan. Yung unity pa rin despite the differences, and it's the rules that will help the coalition strengthen its unity, notwithstanding the differences among the members. Kumbaga, merong pluralism, yung isang importante, we accept pluralism, tinatanggap natin may iba't ibang mga pananaw sa loob ng coalition, at na ma-manage yung mga differences na yon, yung pagkakaiba-iba ng mga miyembro sa pamamagitan nga yung binabanggit mong code of conduct o yung rules. So isang importanteng katangian din sa coalition ay yung tiwala. May mataas na tiwala sa isa't isa. At yung tiwalang yon ay sinusubukan nating ma-enable sa pamamagitan ng code of conduct o ng rules. In other words, the rules likewise must be good rules that will enable trust and cooperation to happen. Okay. Ayan. Sige po sir, so nabanggit niyo po yung mga code of conduct, yung diversity, tapos yung cooperation para mas strengthen po ang mutual trust at tiwala natin sa coalition. So yun po ay mga paraan kung paano palakasin or mas maging matagumpay ang isang coalition. Ano naman po sir kayong mga dahilan o mga reason kung bakit hindi maging matagumpay ang isang coalition na nabuo? Ano kayong mga challenges or yung mga reason po, mga dahilan na hindi magtagumpay ang isang coalition? Para sagutin yung tanong, ihati natin ang usapan sa dalawang bagay. Yung isa, yung outcome. At yung isa naman, yung process. Mm-hmm. Dahil sa anumang pagsisikap natin, wala namang katiyakan na matatamo natin yung ating layunin. Pinaglalaban nga natin eh. Siyempre, tinatansya natin ang probability na mananalo tayo, pero may mga pagkakataon din, may mga okasyon na hindi rin masyadong favorable yung kalagayan para maiwagi natin ang isang layunin. Halimbawa, sa kaso ng data-driven development, ang gusto natin ay magkaroon ng mas strengthen yung capability ng local government sa paggamit ng data. At kung paano maitatagumpay ito ay nakasalalay din sa iba't ibang mga kalagayan din, di ba? Yung wala namang common sa lahat ng local government units. May ibang local government units na mataas na yung kultura nila sa paggamit ng data at yung pag-analyze ng data. Yung ibang local government unit naman ay may mga problema tungkol sa data. Wala pa yung data. So, mas mababang antas yan. Kaya yung layunin, depende rin sa layunin, kailangan i-angkop natin yung layunin doon sa kinalalagyan talaga noong local government unit. Kaya kung babalik to sa tanong, paano natin sinusukat? In the end, masusukat natin yan doon sa outcome. Mm-hmm. Ano yung na-set nating layunin? O di kung natamo natin yung layunin, matagumpay tayo, di ba? Ganoon. Kung hindi naman natin natamo yung layunin, hindi naman ibig sabihin na bigo. Pero kailangan pag-aralan kung bakit hindi natamo. Pwede kasi may iba't ibang mga sadik o iba't ibang dahilan kung bakit hindi natin nakamit yung layunin. O isang halimbawa rin yan, yung balik tayo doon sa binanggit kong halimbawa ng syntaxes, nakamit yung layunin. Nakuha yung
tax rate na gusto ng mga advocates at yung mga kaalyado, kakampi o mga champions sa government. So nakamit yung layunin. Kaya nagtagumpay yung coalition. So doon susukatin kung nakamit ba yung layunin o hindi. Kung nakamit, nagtagumpay yung coalition. Kung hindi nakamit, kailangan masusing pag-aralan, gumawa ng assessment kung ano ang dahilan. Hindi automatically nangangulugan na nabigo yung coalition. So, yun yung sa outcome part. Pero hindi rin kasi magkaroon ng problema dun sa proseso kung tagumpay o hindi ang coalition. Hindi ba may binanggit tayo kanina mga elemento para sa isang epektibong koalisyon? Nabanggit natin, napaka-importante ma-identify yung principal objective, na maging very specific yung objective, kailangan malinaw yung messaging, kailangan sa loob ng coalition, define yung rules para umiral yung kooperasyon at yung tiwala sa isa't isa. Tapos importante rin, yung hindi natin to na-discuss earlier, importante rin na mahusay din ang mga estratehiya ng koalisyon. Halimbawa niyan, kailangan ang koalisyon ay maging innovative, maging flexible sa mga plano niya at sa mga estratehiya. Kung halimbawa may estratehiya na tingin natin o isang plano tingin natin ay hindi umuubra, ganoon, dapat handa tayong bitawan yun. Maghanap ng ibang plano. Yung importante yung flexibility. At importante rin, malikot din tayo mag-isip, yung very innovative. Ang sabi ng iba nga dyan, thinking out of the box. Sa akin, hindi lang thinking out of the box, nakuha ko ito sa ibang mga kaibigan, sila, kung gagawa ng pagsusuri, walang box. hindi tayo nakakahon sa pag-isip sa mga bagay-bagay para dutasin yung particular na problema sa isang takdang panahon. So that's what thinking with no box at all, which is even better than thinking out of the box. Although thinking out of the box is better than being too rigid and depending on formulaic solutions. Yun. So, innovation and flexibility, ang siya rin mag-define kung magtatagumpay doon sa proseso. Kung mayroong rigidity dyan, mas mahihirapan tayo umabante at tuloy hindi magtatagumpay yung coalition. Yung part ng flexibility, kailangan din yung, although importante, yung gusto nating maabot yung maximum goals natin. Pero ang reality rin kasi, lalo na sa politics, marami ring nagaganap na mga compromises. Hindi rin maiwasan na hindi natin makukuha yung lahat. So with the mga sitwasyon, and usually this happens, that we cannot get the maximum that we want. Even though we want the ideal, we end up with the second best or even the third best. That's still better than losing. Diba? Ang importante, alam natin kung saan tayo pwede mag-compromise at saan yung, kahit na may compromise na yun, alam natin ay to a great extent or to a significant extent, we have achieved our objective. So, yung usapin ng compromise. Minsan kasi nangyayari, kung masyadong nagiging hardline tayo sa isang posisyon, sa kaduluhan, hindi natin nakuha dahil nagmamatigas tayo. Kung mayroong compromise na naganap, makakamit pa rin natin yung layunin natin. Even though it might not be the most ideal situation, still, it leads to very significant outcomes. Yun yung mga bagay na kailangan din bantayan natin sa proseso, dahil yung ganung proseso ay siyang magiging input para makuha natin yung outcome. Pero kung yung proseso, yung mga binanggit ko kanina tungkol dun sa yung pagiging, yung clear message,
yung pagiging flexible and innovative, yung may room for flexibility and compromise. Mga bagay din yon na nakakatulong para lumakas yung coalition. Kung hindi ma-handle na mabuti yon, pwedeng doon pa magtalo-talo yung coalition at doon pa masisira yung coalition. Okay po. So, what if lang po na yung mga members ng coalition natin ay naging flexible na, naging innovative na, marami na silang mga bagong strategy na gawa at fresh na mga messages na para i-forward talaga yung advocacy. Tapos meron na rin tayong na-achieve na mga objectives natin. So ngayon, paano po natin i-sustain yung coalition na nag-i-exist, yung coalition na nabuo na? Magandang tanong yan, no? Balikan natin yung definition ng coalition at kumpara saan yung coalition. Sinabi nga natin, ang coalition ay may temporary character siya dahil ang nagdi-define naman ng coalition, hindi naman yung buong buhay natin kundi isang parte ng buhay natin, although an important part of our life, kaya gusto natin makilahok sa bagay na yon, no? Halimbawa, natamo na yung layunin natin sa coalition, yung coalition pwede tapos na, nakuha na yung layunin So, pwede na itapusin na yung coalition. Pero halimbawa, kung yung natamo natin ay kailangan pang ipagpatuloy o may bagong mga hamon, pwede magpatuloy pa rin yung coalition. Sabi natin, sa data-driven development, ang naging layunin ay magkaroon halimbawa ng ordinance para yung local government ay ma-set up yung isang data-driven program at nakabuo ng malapad-lapad na coalition na involved yung maka-administrasyon at kahit sabihin natin yung opposition, at tapos na-involve yung iba't ibang sektor doon sa local government at nakamit yung ordinance na yon, yung pagbubuo ng data-driven development program sa local government unit. Pero na pagkaisahan uli ng coalition, baka may magawa pa tayo. Ngayon, ang gusto nating gawin ay paano natin gagamitin yung nakuha nating datos para sabihin natin i-improve yung health system. O kaya yung nakuha nating datos para maghanda tayo sa susunod na pandemya o sa susunod na kalamidad. So, yun ang magiging sustaining activity ng coalition. Nakuha na yung ordinansya, nakamit na yung layunin niya yon, pero ngayon, meron na namang bagong hamon, may bago na naman layunin na nagmula doon sa pangunahing tagumpay. Kaya, nasusustain na yung coalition. May ibang pwedeng maging outcome niyan, nakamit na yung layunin. Sabihin nga natin, yung sa data-driven development, may nakamit na ng ordinance, pero dahil ang ganda ng pagsasama-sama ng coalition, gustong magtulungan pa rin. Meron ng kooperasyon na naganap, di ba? Kaya yung coalition na yon pwedeng mag-shift sa ibang areas naman na kung saan pwedeng makatulong sa local government unit. Maaaring hindi na tungkol sa 3D, maaaring tungkol naman sa ibang areas of development, pero related pa rin sa 3D. Yung isang halimbawa niya, yung binanggit ko kanina, mabuti nga nabanggit ko yung dalawang halimbawa, yung tungkol sa syntaxes at saka yung sa pandemic response. Dahil yung coalition na nabuo para doon sa pandemic response, yung sinabi kong Health Professionals Alliance Against COVID-19, ay nagmula rin yan doon sa Syntax Coalition. Recall what I said, that the health professionals, the medical associations, the doctors, the nurses, joined the Syntax Coalition. Nung magkaroon ng pandemic, dahil doon sa naging relasyon nila sa loob ng Syntax Coalition, ang ganda ng pagsasama-sama nila, ang dali-dali nilang magkaisa
na buo nga tayong bagong coalition para tugunan natin itong COVID-19. So it's a different coalition from the CINTAX coalition, but the members are more or less the same. Although yung Health Professionals Alliance, ito ay puro yung mga doctors and nurses. So, na-sustain yung coalition but in a different kind of activity. Dati, CINTAX, ngayon nasa pandemic. Although, in that example, the CINTAX coalition remains. Nandiyan pa rin yung CINTAX coalition, pero may bagong coalition din nabuo yung tungkol sa COVID-19 response. So these are examples of how a coalition can be sustained. One example is furthering the cause even as the original objective has already been met. There can be a new set of issues that have to be addressed within the context of the coalition. Or a new coalition might emerge thanks to the success of the earlier coalition. Yan. Okay po. Thank you po sa pag-share, Sir Men, sa mga paraan kung paano natin ma-sustain yung mga coalition. And yun nga, nabanggit ni Sir kanina sa mga halimbawa na site niya na nag-continue pa rin yung samahan kahit naging ibang focus na, pero still related pa rin in a way. At dahil din yun sa naging okay talaga na working relationship ng mga members ng coalition. Kahit diverse yung composition ng members, pero in agreement pa rin sila sa anong gusto nilang mangyari, and na-sustain pa rin at na-expand pa ang coalition at yung mga layunin na gusto nilang makamit. Sir, tanong din po namin for our last question na po ito. Kailan ba natin masasabi na kailangan ng isang coalition yung halimbawa may isang issue, yun po yung nabanggit nyo kanina na for example CINTAX or COVID, kailan ba masasabi ng mga tao na kailangan nating magbuo ng isang coalition para matugunan yung particular issue na to, at kailan ba pwede na hindi na kasi ito lang yung situation, ganun. Baka pwede nyo pong ma-share sa amin kung kailan natin masasabi na kailangan nga ng isang coalition. Dito, napaka-importante yung papel noong aware doon sa problema. Yung kaso halimbawa ng data-driven development, marami pang hindi nakakaalam kung ano talaga yung sabihin ng data-driven development. Pero once na ma-introduce yung ideya, yun, alam ko yan. Kaya napaka-importante talaga makuha natin yung informasyon, di ba? Para makabuo tayo ng angkop at tamang patakaran. Pero sa simula, maaaring hindi pa klaro doon sa mga stakeholders, lalo-lalo na doon sa mga executives. Kaya dito importante merong champion, merong nagpapasimuno. So you need the champions. So isa pang lesson yan, having champions sa pagtatayo ng coalition. Dahil hindi naman magmumula yan from scratch. I mean, it starts from scratch, but someone has to start it. Yon. At ang makakapag-ignite niyan, the catalyst will be the champion or those who are aware of that problem. That is to say, a problem exists, but the problem might not be fully appreciated by everyone. Yet, there are some people, those who are aware of the problem and those who can assume the role of being champions, that will then lead the formation of the coalition. They don't necessarily have to be the leaders of the coalition. They can catalyze the formation of the coalition. Masimulan lang dahil mayroong recognition, mayroong need, may existing need na kailangan nilang i-articulate, i-consolidate at iharap sa mas maraming stakeholders. At doon na mabubuo yung coalition. Magkakaisa pa na tayo dyan. Sige, sama-sama tayo. Identify na natin kung ano yung magiging objective natin, ano yung gusto natin makamit, ano yung magiging
estratehiya natin, ano yung magiging goals natin, and wala, nandun na yung coalition. Okay po. So, ano po ba yung mga clear indicators na masasabi na kailangan talaga na magbuo ng isang coalition? Is it po ba the complexity of the problem or the issue, the scale of the issue? Magandang tanong yan dahil sa mundo natin, ang dami-dami mga problema, di ba? So, kailangan ba magbuo ng coalition sa lahat ng dami-dami ng mga problema? Pero napansin din naman natin, sa Pilipinas, very lively yung civic life natin, ang tinatawag nating civil society. Makikita natin yan sa iba't ibang larangan. Pero yung coalition nga, yung may focus kasi balikan ulit natin yung definition, yung reason for existence of a coalition. There is something that we want to achieve. There is an objective, and that objective is anchored on a problem that we want to solve. So, importante ma-identify yung problem. Okay. Yung problem identification na tinatawag. Pero sa problem identification, ang challenge dyan, sa dami ng masalimutin, yung ibang usapin, di ba? Sa local governance na lang, masalimot yan. Bakit data-driven development? Bakit hindi na lang ang gawin natin ay mag-concentrate na lang tayo dito sa environment? Problema rin naman ang environment, di ba? Pero kung nakita natin yung merong mga champions ka na nakita connection ng data-driven development sa ibang mga usaping pang-kalusugan o pang-edukasyon o sa environment at nakita para pala isulong yung education, environment, health, nutrition, kailangan natin ng information, kailangan natin ng data. Yun. Makikita kayo yung need for yung data-driven development. So, tapos, ang magiging next step na nun, ma-identify doon sa locality, ano talaga yung problema kaugnay ng data-driven development. Dahil iba-iba rin na magiging problema niyan sa iba't ibang lugar. Kaya problem identification, sa problem identification, importante malaman kung ano talaga yung nagiging balakid. Ang lengguwahe ng mga ekonomista dyan, identify the binding constraints. Ganon, para doon tumutok. Doon yung maging tutok. Halimbawa, balikan uli natin yung magbabanggit uli ako ng halimbawa ng isang koalisyon. Ito, matagal na ito. Hindi ka pa pinapanganak siguro noon. At 1986. Di ba? Hindi ka pa pinanganak. Noong panahon yun, kababagsak pa lang noong Marcos regime. Kung maalala mo, sa history, 1986, nagkaroon ng people power, pinatalsik yung Marcos dictatorship. Maraming problema kasi nung panahon yun yung panahon ni Marcos, bumagsak din yung ekonomiya, at yun din na naging problema nung 86, bagsak yung ekonomiya, paano magkakaroon ng recovery. So yung mga aware dun sa problema, kasama na dyan mga ekonomista, pero hindi naman ekonomista, iba't ibang sektor, pinag-aralan ano ang bumabalakid sa ekonomiya noon. Bagsak ang isang malaking problema noon, napakalaki ng utang ng Pilipinas. Hindi natin mabayaran yung utang. Kung babayaran natin yung utang, ang masasakripisyo yung development ng Pilipinas. Dahil yung revenues o yung resources para sa economic recovery, para sa health, para sa education, infrastructure, ma-divert para bayaran yung napakalaking utang. So, nakita yung need na magbuo ng isang coalition sa utang. Yun ang tinatawag na Freedom from Debt Coalition.
So nabuo ang Freedom from Debt Coalition post-1986. Naalala ko, ang formal congress niya was 1988 yata, 1988. Hanggang ngayon, buo pa yung Freedom from Debt Coalition. Naririnig mo ba yun? Yes po. Oo. Yes po. Lalabas pa rin yung Freedom from Debt Coalition. So makikita natin kay haba-haba na ng buhay ng Freedom from Debt Coalition. At nag-evolve na rin siya. Hindi na lang utang yung tinatalakay niya. Yung nga, kanina pinag-uusapan natin paano nasusustain niya yung coalition. Sa isang yugto, maaaring natamo muna yung layunin mo o kaya may mga bagong lumitaw na problema na napagkaisahan ng coalition na talakayin din itong mga bagong problema ito. Kaya ganun din ang nangyari sa Freedom from Debt Coalition. Kaya binanggit ko yung FDC, yung Freedom from Debt Coalition, sa konteksto nga noong paano sinasagot yung mga hamon ng panahon. Yung gano'n, kung makikita sa, halimbawa sa kaso ng Freedom from Debt Coalition, nagiging flexible siya sa ano yung kalagayan. Kaya dumating time, hindi na lang foreign debt yung kanyang tinatalakay. Ganun din sa local government unit. Yung coalition na mabubuo doon sa data-driven development, maaaring mahaba-habang panahon, lampas pa doon sa termino ng sabihin natin ng governor o ng mayor, maaaring nandiyan pa rin yung coalition. Dahil yung kung ano yung matamo mo, hindi nagtatapos doon dahil may mga bagong mga bago tayong gustong gawin o kaya may mga bagong set of problems na kailangan tugunan. May mga indicators po ba kung kailan natin masasabi na hindi na kailangan ang coalition? Hindi na kailangan ng coalition kung yung layunin ng coalition ay nakamit na. Remember that a coalition is formed because a particular objective has to be met. If that objective is met, then the reason for being is no longer there. Tulad ng binanggit din natin, may mga sitwasyon din na kahit na nakamit yung isang objective, gusto ng mga kasapi ng coalition na i-address yung susunod na mga hamon. Ganun naman ang buhay, di ba? Once you achieve a certain objective, you meet new challenges arising from the satisfaction of a particular objective. So that means continuing the work. Pero kung defined naman ang sinabi ng coalition, hanggang dito na lang tayo, then so be it. Kaya ang makakapag-decide din ay yung miyembro din ng coalition. Kung nakamit na yung layunin, pwede nang i-end yung coalition. Kaya kung gusto naman ng mga miyembro ng coalition magpatuloy, pwede rin naman yon. O kaya, pwede rin magkaroon ng bagong coalition. Tulad ng halimbawang nabanggit kanina. Okay, thank you very much po Sir Men sa inyong pag-share, sa inyong expertise at experiences din tungkol sa coalition building at ang kahalagahan nito sa public policy and development. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Kat.